Ang asawa ko ay isang halimaw na nakasuot ng mamahaling barong. Habang dugo ang nakahandusay ako sa sahig, tiningnan niya ako ng may pandidiri at sinabing, "Wala kang kwentang basura, Amara." Pero hindi niya alam, ang basurang tinatapon niya ngayon ay ang nawawalang prinsesa na matagal nang hinahanap ng buong mundo. Sino ang totoong talunan kapag nabuksan na ang mga lihim ng kahapon? Handa ka na bang makita ang aking pagbangon? Akala mo ba talaga makakatakas ka sa akin gamit ang pirasong papel na ito, Amara? Huwag mong kalilimutan. Isa ka lang ligaw na asong pinulot ko sa kalsada at binihisan para magmukhang tao. Ang boses ni Joaquin ay parang matalim na yelo na bumaon sa puso ni Amara, malamig at walang bahid ng awa. Sa gitna ng marangyang sala na pinalalamutian ng mga kristal na chandelier, ang kanyang asawa ay nakatayo nang may nakapanghihilakbot na awtoridad. Hawak nito ang lukot-lukot na papel, ang lihim na application para sa annulment na maingat na itinago ni Amara sa ilalim ng kanyang kutsyon. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Amara ang isang mangkok ng mainit na sinigang na hipon, ang paboritong ulam ni Joaquin na 3 oras niyang masusing niluto. Namumula pa ang kanyang mga daliri dahil sa pasong nakuha niya habang tinitiyak na perpekto ang timpla ng asim at alat nito. Suot niya ang paboritong sutlang damit na kulay asul na binili ni Joaquin, ang damit na sinasabi nitong nagmumukha siyang kagalang-galang. Isang mabalasik na kabalintunaan na sa gitna ng kanyang pagsisikap na maging isang masunuring asawa, ang tanging gantimpala niya ay ang muling pagkadurog ng kanyang pagkatao. Dahan-dahang nanghina ang mga kamay ni Amara. Ang mangkok na porcelain ay dulas na nahulog mula sa kanyang mga daliri. Tumama sa mamahaling marmol na sahig at nabasag sa libu-libong piraso. Ang mainit na sabaw ay humalik sa kanyang mga paa, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng paso. Mas matindi ang hapdi na gumuguhit sa loob ng kanyang dibdib. Nanuyo ang kanyang lalamunan, tila may isang malaking bara na pumipigil sa bawat hininga niya. Nanigas ang kanyang buong katawan at ang tanging marinig niya ay ang mabilis na tibok ng sariling puso na parang tambol sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang mga mata ni Joaquin ay nananatiling nakatitig sa kanya. Puno ng pagkasuklam, tila ba tinitingnan nito ang isang dumi sa kanyang makintab na sapatos. Napayuko si Amara, tinitingnan ang sariling refleksyon sa malapot na sabaw sa sahig. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, bahagyang sumilip ang kanyang buhok at naipakita ang isang maliit na marka sa likod ng kanyang leeg, isang balat na hugis sa poy. Isang marka na sa loob ng maraming taon ay itinuring niyang sumpa ng pagiging mahirap at mamatuhin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay, pilit na hinahanap ang boses na matagal nang ibinaon ng takot. Sa bawat segundo ng katahimikan ni Joaquin, mas lalong bumibigat ang atmosfera sa loob ng malaking bahay na ito na matagal na niyang itinuturing na kulungan. Kailan nga ba naging ganito ang lahat? Kailan naging kabayaran ng isang marangyang buhay ang pagkawala ng sarili niyang kaluluwa? At hanggang kailan siya mananatiling isang anino sa ilalim ng kapangyarihan ng lalaking nangako noon na siya ang magiging ligtas na silungan? Tumingala si Amara. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit punong-puno ng pagkawasak. Habang unti-unting lumalapit si Joaquin sa kanya, bawat hakbang nito ay tila isang hatol ng kamatayan. Bakit kailangang maging ganito ang dulo ng bawat pagsasakripisyo ko? Sa bawat pagkakataong pinili kong manatili, tila unti-unti kong binubura ang sarili kong pangalan sa mundo. Ang boses ni Amara sa kanyang isipan ay mas malakas pa kaysa sa dumadagundong na kulog sa labas ng mansyon. Habang nakatitig sa kanya si Joaquin na may nanlilisik na mga mata, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang puso. Hindi ito ang lamig ng ulan, kundi ang lamig ng katotohanang kung hindi siya aalis ngayon,
Ang mansyong ito ang magiging huling hantungan ng kanyang hininga. Sa isang iglap, habang abala si Joaquin sa pagpunit ng mga papel na hawak nito, ang takot na matagal nang naging kadena ni Amara ay biglang naging lakas. Hindi siya nag-isip, hindi siya lumingon. Ang kanyang mga paa, bagaman nanghihina, ay mabilis na kumilos patungo sa pintuan ng kusina. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang nakatutulig na paalaala ng kanyang pagpili sa kalayaan. Ang tunog ng pagbagsak ng ulan sa bubungan ay naging hudyat ng kanyang pagsalubong sa kawalan. Nang marating niya ang hardin, agad siyang sinalubong ng hagupit ng bagyo. Ang marangyang sutlang damit na suot niya, na simbolo ng kanyang pagiging pag-aari ni Joaquin, ay agad na nabasa at naging mabigat. Tila pilit siyang hinihila pabalik sa lupang kanyang tinatakasan. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Pilit na binubura ang mga luha na hindi na niya mapigilang ilabas. Sa bawat pagtapak niya sa maputik na lupa at matatalim na bato, ramdam niya ang hapdi. Ngunit mas matindi ang hapdi ng alaala ng bawat pasong iniwan ng mga salita ni Joaquin sa kanyang kaluluwa. Tumakbo siya ng walang tsinelas. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa basang lupa. Ang bawat pagkidlat sa madilim na langit ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kalsadang puno ng panganib. Sa kanyang likuran, tila naririnig pa rin niya ang boses ni Joaquin na tumatawag sa kanyang pangalan. Isang boses na puno ng pag-aari at puot. Ngunit hindi siya huminto. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog na sa sobrang paghahabol ng hininga, at ang bawat-bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay pa. Sa gitna ng kalsada, unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Ang mga ilaw ng sasakyan sa malayo ay naging malalaking bilog ng liwanag na sumasayaw sa kanyang paningin. Ang kanyang katawan na pagod na sa loob ng maraming taon ng pang-aabuso ay nagsimula ng bumigay. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging mabagal. Tila isang orasan na malapit ng huminto. Sa huling sandali ng kanyang malay, natanaw niya ang malaking krus sa tuktok ng isang gusali. Ang ospital. Nang marating niya ang tarangkahan ng ospital, ang kanyang tuhod ay bumagsak sa matigas na semento. Wala na siyang lakas para humingi ng saklolo. Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang iangat ang kanyang kamay bago tuluyang lumubog sa kadiliman. Eksakto namang lumalabas ng kanyang shift si Dr. Arturo De Leon. Sa gitna ng malakas na ulan, napansin niya ang isang figura na nakahandusay sa tapat ng gate. Ang kanyang instinct bilang doktor at ang hindi maipaliwanag na pintig sa kanyang dibdib ang nagtulak sa kanya na tumakbo patungo sa babaeng basang-basa at duguan. Dahan-dahan niyang binuhat si Amara at sa sandaling mailapat niya ang kanyang daliri sa leeg nito para hanapin ang pulso, bahagyang nahawi ang basang buhok ng babae. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng streetlight, nagniningning ang isang marka. Ang mukha ni Arturo, na puno ng pag-aalala, ay biglang napalitan ng isang ekspresyong hindi maipaliwanag. Isang halong gulat, panginginig, at isang pag-asang matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa maliit na marka na hugis apoy. Ang eksaktong marka na huling nakita niya sa kanyang anak, 25 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng 25 taon, ang tanging kayakap ko gabi-gabi ay ang multo ng aking sariling pagkukulang. Ngunit ngayong gabi, tila ang tadhana mismo ang naglapag sa aking mga kamay nang nawawala kong kaluluwa. Ang mga salitang ito ay pabulong na binigkas ni Dr. Arturo De Leon habang nakatayo sa tabi ng kama sa loob ng isang pribadong silid sa intensive care unit. Ang tanging maririnig sa loob ng silid ay ang mahina at regular na tunog ng makinang nagbabantay. Sa tibok ng puso ng babaeng nakahandusay, isang ritmo na nagsisilbing tanging musika sa gitna ng nakabibinging katahimikan.
Habang ang liwanag mula sa bumbilya ay tumatama sa maputlang mukha ni Amara, hindi maialis ni Arturo ang kanyang tingin sa maliit na marka sa likod ng leeg nito. Ang balat na hugis apoy, isang markang siya mismo ang nakasaksi ng isilang ang kanyang anak na si Angela. Ang bawat kurba ng markang iyon ay tila isang mapa na nagbabalik sa kanya sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang alaala. Biglang bumalik sa kanyang gunita ang ingay ng fiesta, 25 taon na ang nakalilipas. Ang amoy ng inihaw na pagkain, ang makukulay na banderitas na sumasayaw sa hangin, at ang maliliit at malambot na kamay ni Angela na unti-unting kumalas sa kanyang pagkakahawak dahil sa dagsa ng tao. Isang saglit lang, isang iglap ng pagkalingat, at ang kanyang buong mundo ay gumuho. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang isang pirasong sapatos ng bata at ang habambuhay na pagsisisi. Dahan-dahang itinaas ni Arturo ang kanyang nanginginig na kamay. Gamit ang isang basang bulak, maingat niyang pinunasan ang mantsa ng putik na naiwan sa dulo ng mga daliri ni Amara. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siya na sa isang maling kumpas ay biglang maglaho ang babaeng ito at maging bahagi na naman ng isang panaginip. Sa bawat haplos niya, nararamdaman niya ang mga pasa at sugat sa katawan ng babae. Mga sugat na sumisigaw ng kwento ng matinding paghihirap. Napansin ni Arturo ang isang lumang pilat sa pulso ni Amara. Isang sugat na mukhang hindi nakuha sa aksidente kundi sa paraan ng marahas na pagpigil. Kumulo ang dugo sa kanyang mga ugat. Bilang isang doktor at dating opisyal ng militar, alam niya ang anyo ng takot. At ang babaeng ito, ang kanyang Angela, ay tila nanggaling sa isang impyernong hindi niya kailanman inakalang mararanasan ng kanyang anak. Pumasok ang isang batang nurse. Balak sana nitong kuhanin ang vital signs ng pasyente, ngunit agad siyang pinigilan ni Arturo sa pamamagitan ng isang seryosong tingin. "Ako na ang bahala rito," ang malamig ngunit determinadong utos ng direktor. "Ihanda mo ang lahat ng kailangan para sa isang DNA test. Gawin mo ito ng palihim. Walang ibang dapat makaalam, kahit ang admin ng ospital." Nang muling mapag-isa, lumapit si Arturo sa bintana ng silid. Mula roon, tanaw niya ang malakas na buhos ng ulan na tila naghuhugas sa madilim na kalsada ng Maynila. Alam niyang hindi ordinaryong tao ang may gawa nito sa babae. Ang mamahaling tela ng damit na suot nito kanina ay nagsasabing nanggaling siya sa isang marangyang tahanan, isang tahanang tila naging bilangguan. Kinuha ni Arturo ang kanyang telepono. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng lungkot, ay biglang nag-iba ng anyo. Naging matigas ito, parang bakal na dumaan sa apoy. May isang tawag siyang kailangang gawin. Isang tawag na magbubukas sa mga pintuan ng katarungang matagal nang natutulog. Huwag mong hayaang malaman ng sino man na may dinalang babae rito sa gate natin ngayong gabi. Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng awtoridad habang kausap ang hepe ng security. Burahin mo ang lahat ng footage sa CCTV sa tapat ng entrance sa loob ng huling 2 oras. Ngayon din, ibinalik niya ang tingin kay Amara. Ang kanyang puso ay nahahati sa 2. Ang kagalakan ng isang ama na muling nakahanap ng kanyang nawawalang anak at ang puot ng isang tagapagtanggol na handang magsunog ng mundo para lamang maprotektahan ang muling nagbalik na liwanag sa kanyang buhay. Mahal ko ang asawa ko, ngunit ang kanyang marupok na isipan ang unti-unting lumalamon sa aming kaligayahan. Gagawin ko ang lahat, mahanap ko lang siya at maibalik sa aking mga piling. Sa harap ng maraming reporter at naglalakihang kamera sa loob ng bulwagan ng kanyang opisina, si Joaquin ay larawan ng isang sawimpalad at nagdadalamhating asawa. Hawak niya ang isang puting panyo na paminsan-minsan ay idinidikit niya sa kanyang mga mata. Tila pinatutuyo ang mga luhang hindi naman talaga lumalabas.
Ang bawat salita niya ay maingat na pinili. Bawat buntong hininga ay may tamang tiyempo upang makuha ang simpatiya ng publiko. Ang mga puting liwanag mula sa mga flash ng kamera ay sunod-sunod na tumatama sa kanyang mukha na lumilikha ng isang artipisyal na ningning sa kanyang malungkot na anyo. Amara has been struggling with clinical depression for years. Patuloy ni Joaquin sa wikang Taglish, habang ang kanyang boses ay tila nangangatal sa emosyon. I tried to protect her privacy, to give her the best medical care here at home. But last night, in the middle of the storm, she had another episode and ran away. Please, kung nasaan ka man, Amra, bumalik ka na. I don't care about the papers you stole. I just want you safe. Ito ang sining ng pagmamanipula na perpektong kinabisado ni Joaquin. Sa isang iglap, ang biktima ay naging salarin at ang halimaw ay naging bayani. Sa paningin ng mundo, siya ang mapagmahal na asawang tinitiis ang lahat para sa isang asawang baliw. Ngunit nang tuluyan ng lumabas ang mga mamamahayag at sumara ang mabigat na pintong nara ng kanyang opisina, ang maskara ni Joaquin ay biglang nalaglag. Ang kanyang malungkot na mga mata ay naging kasing talim ng patalim. Inihagis niya ang panyo sa sahig at mabilis na nagsalin ng alak sa isang basong kristal. Ang tunog ng likidong tumatama sa baso ay naging tanging musika sa biglang nagbago na atmosfera ng silid. Pumasok si Doña Remedios, ang kanyang ina, na may suot na perlas at mukhang hindi nasisiyahan. Ang kanyang bawat hakbang sa mamahaling alpombra ay puno ng disdain. You're making a spectacle of this, Joaquin. Ang malamig na puna ng matanda. Dapat ay noon mo pa pinigilan ang babaeng yan. Now she's out there, and God knows kung kanino siya hihingi ng tulong. If she talks about the bruises, we're done. Shut up, Mom. Ang pabalang na sagot ni Joaquin habang nilalagok ang alak. Hindi siya lalayo. She has nothing. No money, no family, no identity. Without me, she's just a piece of trash. At alam mo ang nakataya rito. Arturo de Leon's hospital is the last piece of the puzzle. Kapag nakuha ko ang lupang kinatatayuan yon, we will be untouchable. Lumapit ang isang lalaking nakabarong, ang kanang kamay ni Joaquin sa mga madidilim na gawain. Sir, may balita na kami. May isang babaeng tumutugma sa description ni Ma'am Amara ang nakita sa malapit sa De Leon Medical Center kagabi. Pero bago pa namin malapitan, dinala na siya sa loob. Ang basong hawak ni Joaquin ay naramdaman ng bigat ng kanyang puot. Unti-unting sumisikip ang pagkakahawak niya rito hanggang sa ang kanyang mga buko-buko sa daliri ay pumuti. De Leon, sa lahat ng lugar, tuon pa talaga siya napunta? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Joaquin. Go there. Bantayan niyo ang bawat labas-pasok sa ospital na yon. If Dr. Arturo is hiding her, then we'll hit 2 birds with 1 stone. Get ready, Mom. Magbibigay-pugay tayo sa mabuting doktor. Ipakikita natin sa kanya kung gaano ako nag-aalala sa aking asawa. Habang nakatingin sa labas ng bintana, muling bumalik ang imahe ni Amara sa isipan ni Joaquin. Hindi ito pag-ibig, kundi ang obsesyon ng isang kolektor na ayaw mawalan ng isang mahalagang pag-aari. Sa kanyang isip, muling naglalaban ng tanong. Paano nahanap ng ibon ang tanging taong maaaring magbukas ng kanyang hawla? Ang paggising mula sa isang bangungot ay hindi laging nangangahulugan ng kaligtasan. Madalas, ang liwanag ng umaga ay nagdadala lamang ng bagong takot na baka ang lahat ay isang panandaliang pangarap lamang. Dahan-dahang iminulat ni Amara ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang nakasisilaw na kaputian ng kisame. Amoy ng gamot at malinis na linen ang pumasok sa kanyang ilong. Isang amoy na malayo sa masangsang na pabango ni Joaquin at sa amoy ng lumang alak sa kanilang mansyon. Sinubukan niyang itaas ang kanyang kamay, ngunit naramdaman niya ang bigat nito
at ang hapdi ng karayom ng swero na nakatusok sa kanyang balat. Biglang bumalik ang alaala ng kagabi. Ang ulan, ang takbo, ang galit ni Joaquin. Isang matinding pangamba ang gumapang sa kanyang dibdib na nagdulot ng mabilis na pagtaas ng ritmikong tunog ng makina sa kanyang tabi. Ang bawat tibok nito ay tila isang babala na baka sa paglingon niya ay naroon ang kanyang asawa, handang bawiin siya sa kanyang munting kalayaan. Huminga ka ng malalim, anak. Walang mananakit sa iyo rito. Isang boses ang bumasag sa kanyang pagkabalisa. Ito ay isang boses na hindi kailanman naririnig ni Amara. Mababa, puno ng awtoridad. Ngunit may dalang kakaibang init na tila isang makapal na kumot sa gitna ng taginaw. Lumingon si Amara at nakita ang isang lalaking may uban na ang buhok, nakasuot ng puting gown at may mga matang tila may sariling kwento ng kalungkutan. Nasaan ako? Ang paos na tanong ni Amara. Sino po kayo? Si Joaquin. Nahanap na ba niya ako? Lumapit si Dr. Arturo at naupo sa tabi ng kanyang kama. Sa halip na sumagot agad, kinuha niya ang isang basong tubig at tinulungan si Amara na uminom. Ang paraan ng paghawak niya sa baso at ang marahang pag-alalay sa likod ng ulo ng babae ay puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang mamahaling kristal na madaling mabasag. Nandito ka sa De Leon Medical Center, malumanay na sagot ni Arturo. Ako si Dr. Arturo at tungkol sa lalaking sinasabi mo, hindi siya makakaabot sa silid na ito. Binabantayan ka ng aking mga tauhan. Ligtas ka na, Amara. Nang mabanggit ang kanyang pangalan, tila may kung anong kumurot sa puso ni Arturo. Gusto niyang isigaw na ang pangalan nito ay Angela, na siya ang nawawalang hiyas ng kanyang buhay, ngunit alam niyang masyadong marupok ang lagay ng babae para sa gayong katotohanan. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa silid. Napansin ni Amara ang isang maliit na detalye, isang golden moment na nagpahinto sa kanyang mundo. Maingat na inayos ni Arturo ang dulo ng kumot ni Amara. Itinitupi ito ng maayos sa ibabaw ng kanyang dibdib bago niya marahang tinapik ang kamay ng babae. Ang simpleng pagkumpas na yon ay hindi pagkumpas ng isang doktor sa kanyang pasyente. Iyon ay ang pagkumpas ng isang ama sa kanyang anak. Upang pakalmahin ang nanginginig na kalamnan ni Amara, nagsimulang humuni si Arturo. Ito ay isang lumang himig, isang melodiya na tila nagmula pa sa kailaliman ng kasaysayan. Pagkatapos, ay dahan-dahan siyang umawit sa mahinang boses. Matulog na, aking mahal, ang bituin ay magbabantay. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Ang kanyang paghinga na kanina ay mabilis ay biglang kumalma. Ang himig na yon ay hindi bago sa kanya. Sa bawat gabi na siya ay umiiyak sa ilalim ng kumot sa bahay ni Joaquin, ang himig na yon ang palaging naririnig niya sa kanyang mga panaginip. Isang anino ng alaala na hindi niya maipaliwanag. Ang awit na yan. Ang pabulong na sabi ni Amara, habang ang isang mainit na luha ay dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mata patungo sa kanyang unan. Paano niyo nalaman ang awiting yan, Doc? Iyan ang kanta na naririnig ko sa isip ko tuwing pakiramdam ko ay mamamatay na ako sa lungkot. Napatigil si Arturo. Ang kanyang lalamunan ay tila nasasakal sa emosyon. Hindi niya inaasahan na pagkalipas ng 25 taon, ang kanta na itinuro niya sa kanyang sanggol ay mananatiling nakaukit sa kaluluwa nito. Minsan, ang katotohanan ay hindi matatagpuan sa mga salitang binibigkas, kundi sa dugong dumadaloy sa ating mga ugat na kailanman ay hindi magsisinungaling. Sa loob ng kanyang madilim na opisina, tanging ang liwanag mula sa isang maliit na lamp sa kanyang mesa ang nagbibigay buhay sa paligid ni Dr. Arturo. Hawak niya ang isang puting sobre na may selyo ng genetics laboratory. Ang bawat hibla ng papel ay tila tumitimbang ng ilang tonelada habang dahan-dahan niya itong binubuksan. Ang tunog ng pagkapunit ng sobre ay naging kaisa ng mabilis at malakas na kabog ng kanyang dibdib, isang ritmo ng kaba
na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nang ilabas niya ang dokumento, ang kanyang mga mata ay agad na humanap sa ibabang bahagi ng pahina. Isang numero ang nagniningning sa gitna ng mga teknikal na salita. 79.79%. Probability of paternity, positive. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Arturo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang mga luha na matagal niyang kinimkim ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ang 25 taon ng paghahanap, ang libu-libong gabi ng pananalangin, at ang tila walang katapusang dagat ng pagsisisi ay nagwakas sa isang pirasong papel. Si Amara, ang babaeng dugo ang sumulpot sa kanyang pintuan, ay ang kanyang Angela. Ang kanyang sanggol na kinuha mula sa kanya sa gitna ng masayang selebrasyon ay nagbalik bilang isang babaeng wasak at puno ng pait. Tumayo si Arturo at dahan-dahang naglakad patungo sa silid ni Angela. Sa gitna ng katahimikan ng hallway ng ospital, tanging ang tunog ng kanyang sariling mga hakbang sa malamig na tile ang naririnig. Nang makarating siya sa pintuan, sumilip siya sa maliit na salamin. Nakita niya si Angela na mahimbing na natutulog. Ang kanyang muka ay payapa sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Isang matinding puot ang muling bumangon sa dibdib ni Arturo nang maalala niya ang mga pasa sa braso ng kanyang anak. Ang irony ng tadhana ay masakit. Nahanap niya ang kanyang anak, ngunit nahanap niya ito sa ilalim ng kapangyarihan ng isang lalaking nagnanais na ubusin ang huling patak ng dignidad nito. Ang katarungang matagal na niyang hinahanap para sa pagkawala ng kanyang anak ay naging katarungan na rin para sa paghihirap na dinanas nito sa kamay ni Joaquin. Pumasok si Mrs. Robles, ang matapat na sekretarya ni Arturo at ang tanging taong nakakaalam ng sikretong ito. "Doc, kailangan nating mag-ingat," pabulong na sabi ng matanda sa wikang Taglish. "May mga lalaking nakaitim na kanina papaikot-ikot sa parking lot. I think Joaquin's men are already sniffing around. Baka malaman nila na nandito si Ma'am Amara." Itinago ni Arturo ang DNA result sa loob ng kanyang lab coat. Ang kanyang mukha ay naging kasing matigas ng bato. "Ilayo niyo ang lahat ng records ni Angela sa main system," ang madiing utos ni Arturo. "Gamitin niyo ang pangalang Patient X sa lahat ng charts at tawagan mo si General Santos. Tell him I need the most trusted man he has, hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang kaibigan." Lumapit si Arturo sa kama ni Angela at dahan-dahang kinuha ang kamay ng kanyang anak. Ipinatong niya ang DNA result sa ibabaw ng palad nito. Tila isang simbolo ng kanilang muling pagbubuklod na hindi na kailanman mapapatid. Isang golden moment ang namayani ng marahang gumalaw ang mga daliri ni Angela at humawak sa laylayan ng gown ni Arturo. Kahit sa gitna ng kanyang pagtulog, tila kinikilala ng kanyang kaluluwa ang kaisa-isang taong hinding-hindi siya sasaktan. Ngunit sa labas ng pintuan, isang hindi kilalang nurse ang nakatayo, nakatalikod, at tila may kinakausap sa kanyang maliit na radyo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa direksyon ng silid ni Angela bago siya mabilis na naglakad palayo patungo sa exit ng ospital. "Huwag nating pahirapan ng isa't isa, Doc. Ibigay niyo na sa akin ang asawa ko bago pa maging magulo ang lahat." Ang boses ni Joaquin ay umalingaw-ngaw sa malinis at tahimik na hallway ng ospital, dala ang isang uri ng awtoridad na tila ba pag-aari niya ang bawat sulok ng gusaling iyon. Nakatayo siya roon, suot ang isang mamahaling itim na coat. Ang kanyang mga mata ay malamig na nakapako kay Dr. Arturo. Sa likuran niya ay dalawang lalaking nakabarong na may mga hitsurang hindi mo na naising makatagpo sa isang madilim na eskinita. Nakatayo si Arturo sa tapat ng pintuan ng elevator. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang puting lab coat. Hindi siya gumalaw. Ang kanyang tindig ay tila isang matandang puno ng nara. Matatag, malalim ang ugat, at hindi kayang itumba ng anumang hangin. "Ang pasyente ko ay nasa ilalim ng aking pangangalaga, Mr. Galvez." Ang mahinahon
Ngunit madiing sagot ni Arturo sa wikang Taglish. As her doctor, I have the right to restrict visitors, especially those who might cause her further stress. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Joaquin. Stress? I am her husband. Ako ang nagbabayad ng lahat ng luho niya, Doc. I'm just here to bring my wife home where she belongs. Baka nakakalimutan niyo. You're just a doctor. I can make things very difficult for this hospital with one phone call. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Joaquin, naramdaman ni Arturo ang panginginig ng kanyang sariling mga kamao sa loob ng kanyang bulsa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw. Gustong ipamukha sa lalaking ito na ang asawa na tinutukoy niya ay ang anak na kinuha mula sa kanya 25 taon na ang nakalilipas. Ngunit alam ni Arturo na ang galit ay isang maling hakbang. Kailangan niyang maging mas matalino. Isang golden moment ang namayani ng dahan-dahang humakbang pasulong si Arturo, sapat lamang upang maging magkalapit ang kanilang mga mukha. Napansin ni Arturo ang isang maliit na bahid ng natuyong dugo sa dulo ng manggas ng polo ni Joaquin. Isang piping saksi sa karahasang ginawa nito kay Angela. Sa halip na matakot, tiningnan ni Arturo si Joaquin ng diretso sa mga mata, ang tingin ng isang amang handang pumatay para sa kanyang anak. Ang kapangyarihan mo ay hanggang sa labas lamang ng pinto ng ospital na ito, Joaquin. Ang pabulong na sabi ni Arturo, ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa. Dito sa loob, buhay ang nakataya at tinitiyak ko sa iyo habang ako ang direktor ng lugar na ito, walang sino mang halimaw ang makakapasok sa silid ng aking pasyente. Bahagyang natigilan si Joaquin. Hindi niya inaasahan ang ganitong katapangan mula sa isang matandang doktor. Ang kanyang muka ay namula sa galit, ang kanyang panga ay nagngangalit. You're making a big mistake, De Leon. You think you're a hero? You're just hiding a woman who clearly needs psychiatric help. Don't be surprised if the police show up here in an hour with a court order. Tumalikod si Joaquin. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa tiles ay tila isang banta ng paparating na gulo. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, huminto siya at lumingon ng bahagya. By the way, Doc, how's your search for your missing daughter going? Balita ko, hanggang ngayon ay wala pa rin kayong lead. Napakasakit siguro na ang isang magaling na doktor ay hindi man lang mahanap ang sarili niyang dugo. Nanigas si Arturo. Ang pang-uuyam sa boses ni Joaquin ay tila isang laso na nakumalat sa kanyang sistema. Alam ba ni Joaquin? O isa lamang itong masakit na biro ng tadhana? Nang mawala na sa paningin ang grupo ni Joaquin, mabilis na pinihit ni Arturo ang kanyang katawan patungo sa nurse station. Ngunit bago siya makapagsalita, napansin niyang bukas ang pintuan ng fire exit. Sa pagitan ng siwang ng pinto, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Ang nurse na kanina pa kahina-hinala, ang kilos. May hawak itong recorder at mabilis itong naglaho sa dilim ng hagdanan. Kailanman ay hindi naging ganito kadelikado ang sitwasyon. Ang katarungan at ang kaligtasan ni Angela ay nakabitin na ngayon sa isang manipis na sinulid. Ibinebenta kita dahil wala kang kwenta, Amara. Huwag kang iiyak dahil kahit kailan, hindi kita naging anak. Isang aksidente ka lang na pinagkakitaan ko. Ang boses ni Nanay Elena ay tila isang malupit na hagupit ng latigo na muling umalingaw-ngaw sa pandinig ni Angela sa gitna ng kanyang pagkakatulog. Nagising siyang humihingal. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mapuputing kumot ng ospital at ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang paalala na ang bawat yakap at pag-aaruga na natanggap niya sa loob ng 25 taon mula sa babaeng itinuring niyang ina ay isa lamang mahabang sining ng panlilinlang. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang pumasok si Dr. Arturo sa silid, bit-bit ang isang tray ng mainit na sopas. Ang amoy ng nilagang manok at luya ay dahan-dahang humahalo
sa amoy ng disinfectant. Isang amoy na dapat sana ay nagbibigay ng ginhawa. Ngunit para kay Angela, ito ay tila lalong nagpapalinaw sa mapait na lasa ng kanyang nakaraan. Maingat na inilapag ni Arturo ang tray sa maliit na mesa at tiningnan ang namumutlang mukha ng babaeng nasa harap niya. Nanaginip ka na naman ba ng masama? Ang malumanay na tanong ni Arturo habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng pag-aalala na hindi kayang bayaran ng anumang salapi. Hindi sumagot si Angela. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na daliri upang hawakan ang balat sa kanyang leeg. Ang bawat haplos niya sa markang hugis sa poy ay tila isang susi na nagbubukas sa isang madilim na silid ng kanyang alaala. Bigla niyang nakita ang isang eksena sa kanyang isipan, hindi ang maruming barong-barong ni Elena, kundi isang makulay at maingay na plaza. Naamoy niya ang tamis ng cotton candy at narinig ang tawanan ng mga tao sa gitna ng isang prosesyon. Nakita niya ang kanyang maliit na sarili. Suot ang isang puting bestido habang nakahawak sa isang malaki at magaspang na kamay. Ngunit ang kamay na yon ay biglang bumitaw. May isang babaeng nakasuot ng itim na belo ang humila sa kanya patungo sa dilim ng isang eskinita. At ang babaeng iyon, ang mga matang iyon na puno ng kasakiman, ay walang iba kundi si Elena. Isang golden moment ang namayani ng kuhanin ni Arturo ang kutsara at dahan-dahang hinipan ng mainit na sopas bago ito inialay kay Angela. Kailangan mong kumain, Angela, para magkaroon ka ng lakas na harapin ang katotohanan. Napatigil si Angela. Ang pagbanggit ni Arturo sa pangalang yon ay tila isang kuryenteng gumapang sa kanyang sistema. Tumingala siya sa doktor. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkalito at hapdi. Bakit niyo ako tinatawag na Angela? Buong buhay ko, pinalaki ako ni Nanay Elena sa paniniwalang ako ay si Amara, ang batang iniwan sa kanya dahil walang gustong mag-alaga sa akin. Sinabi niya na utang ko sa kanya ang bawat hinga ko. Ang boses ni Angela ay tila nababasag. Bawat salita ay may dalang bigat ng 25 taon ng maling akala. Ang utang na loob na naging kadena niya sa loob ng mahabang panahon ay biglang naging isang nakasusuulasok na kasinungalingan. Huminga ng malalim si Arturo. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Sapagkat ang taong tinatawag mong ina ay ang taong kumuha sa iyo mula sa akin. Ang bawat luhang ibinuhos mo sa piling niya ay dapat sana ay mga tawa sa loob ng tahanan ko. Dahan-dahang kinuha ni Angela ang mangkok mula sa mesa. Ngunit sa halip na kumain, hinigpitan niya ang pagkakahawak dito hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang lahat ng pagmamahal na akala niya ay totoo. Ang lahat ng pagsasakripisyo niya para kay Elena ay isa lamang paraan ng matanda upang pagtakpan ang isang krimen. Kung siya ang kumuha sa akin, kung siya ang dahilan kung bakit ako napunta sa impyerno ni Joaquin. Ang pabulong na sabi ni Angela, ang kanyang boses ay unti-unting nagbabago mula sa takot patungo sa isang malamig na determinasyon. Nasaan siya ngayon, Doc? Nasaan ang babaeng pumatay sa aking pagkatao bago pa man ako matutong lumaban? Sa labas ng silid, ang tunog ng isang cellphone na nagba-vibrate sa loob ng bulsa ng isang nurse ay tila isang munting hudyat ng bagong panganib. Hindi alam ni Angela, ngunit ang kanyang nanay Elena ay hindi lamang isang hamak na magnanakaw ng bata. Siya ay isa ring pirasong mahalaga sa larong pilit na tinatapos ni Joaquin. Kailan nga ba magtatapos ang pagbabayad para sa isang kasalanang hindi mo naman ginawa? At gaano kalalim ang sugat na iiwan ng katotohanan kapag nalaman ni Angela na ang taong nagbenta sa kanya kay Joaquin ay ang parehong babaeng tinawag niyang ina sa loob ng maraming taon? Ang isang maruming baso, kahit lagyan mo ng pinakamahal na alak, ay mananatiling marumi. Ganyan ang asawa ng anak ko, isang ligaw na pusa na pinatira sa palasyo.
pero pinili pa ring maging hampas lupa. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang talim ng labaha na humiwa sa katahimikan ng private wing ng ospital. Nakatayo siya sa tapat ni Dr. Arturo, ang kanyang mga kamay na pinalalamutian ng naglalakihang diamante ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mamahaling Hermes bag. Ang amoy ng kanyang napakatapang na pabango ay tila nakikipaglaban sa malinis at payapang amoy ng sanitizer sa hallway, isang pagsakop na walang pasintabi. Tiningnan ni Arturo ang matandang babae. Ang mukha ni Remedios ay puno ng kolorete. Pilit na itinatago ang mga kunot ng katandaan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kayang itago ang dilim ng kanyang kaluluwa. Doña Remedios, ang ospital na ito ay lugar para sa pagpapagaling, hindi para sa inyong mga mapang-aping pananalita. Ang mahinahon, ngunit may diin na sagot ni Arturo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng Donya. Pagpapagaling o pagtatago sa isang babaeng magnanakaw? Baka hindi mo alam, Dr. De Leon. Amara stole valuable documents from my son. She's not a victim. She's a criminal with the face of an angel. Is she really worth all this drama? O baka naman pati ikaw ay nahulog na sa drama ng kawawang babae na yan. Sa loob ng silid, naririnig ni Angela ang bawat salita. Ang bawat pangungusap ni Remedios ay tila mga latigo na tumatama sa kanyang likod. Naalala niya ang bawat hapunan sa mansyon kung saan ang Donya ay hinding-hindi nakakalimot na ipaalala sa kanya na siya ay pinulot lamang sa putikan. Naalala niya ang mga pagkakataong pinaluhod siya nito sa harap ng maraming tao dahil lamang sa isang maliit na pagkakamali sa pag-aayos ng lamesa. Isang golden moment ang namayani ng mapansin ni Arturo na bahagyang nanginginig ang panga ni Remedios habang nakatingin sa portrait ng pamilya De Leon na nakasabit sa dingding. May isang sandali ng pag-aalinlangan sa mga mata ng matandang babae, isang mabilis na sulyap ng takot na tila may lihim siyang itinatago na mas malalim pa sa bilyon-bilyong ari-arian ng kanilang pamilya. Why are you so defensive, Doc? Patuloy ni Remedios habang dahan-dahang lumalapit kay Arturo, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Is there something I should know? Bakit parang mas mahalaga pa sa'yo ang kaligtasan ng isang hampas lupang babae kaysa sa reputasyon ng iyong ospital? Be careful, Arturo. Ang mga De Leon at ang mga Galvez ay matagal nang magkakampi. Huwag mong sirain ang lahat dahil sa isang babaeng walang pinagmulan. May pinagmulan siya, Remedios. Ang pabulong na sagot ni Arturo. Ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa langit. At sa sandaling malaman ng mundo kung sino talaga siya, tinitiyak ko sa iyo, ang lahat ng diamanteng suot mo ay hindi sapat para itago ang dumi sa inyong mga kamay. Natigilan si Remedios. Ang kanyang mapuputing daliri ay humigpit sa hawakan ng kanyang bag. May kung anong kaba ang gumuhit sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng banta mula sa isang taong kilala sa pagiging mapagkumbaba. Bago pa makasagot ang matanda, bumukas ang pinto ng elevator at lumabas ang tatlong lalaking nakauniforme ng pulis. Kasunod si Joaquin na may daladalang isang piraso ng papel. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa tiles ay tila isang martsa ng paparating na panganib. I have a court order, Doc. Ang nakanginginig na boses ni Joaquin sa galit habang itinataas ang papel. Under the law, Amara is mentally unsound and I am her legal guardian. Tabi, dahil kukunin ko na ang asawa ko. Naramdaman ni Arturo ang bigat ng sitwasyon. Ang katarungan ay tila tinatalo ng kapangyarihan ng pera at koneksyon. Ngunit habang papalapit ang mga pulis, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid ni Angela. Hindi mo na ako kailanman muling mahahawakan, Joaquin. Kahit ang batas ay hindi kayang ibalik ang isang kaluluwang matagal mo nang pinatay. Ang tinig na yon ay hindi nagmula sa isang biktima. Ito ay malamig, matalim, at may dalang awtoridad
na tila nagpatahimik sa buong hallway ng ospital. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid at lumabas si Angela. Bagaman, suot pa rin niya ang puting hospital gown at namumutla ang kanyang balat, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Wala na ang nakayukong balikat ng takot. Pinalitan ito ng gilas ng isang taong muling natuklasan ang kanyang tunay na pangalan. Napatigil si Joaquin. Ang kanyang kamay, na may hawak na court order, ay nanigas sa hangin. Sa harap niya, ang babaeng itinuring niyang amara. Ang kanyang sunod-sunuran at basahan ay tila naglaho. Ang nakatayo sa kanyang harapan ay isang estranghero na may mga matang tila nag-aapoy sa puot at paninindigan. Ang mga pulis na nasa likuran ni Joaquin ay bahagyang napaatras, tila nahihiya sa harap ng presensya ng babaeng ito. Amara, huwag kang gumawa ng eksena. Ang pabulong na banta ni Joaquin, pilit na ibinabalik ang kanyang kontrol. Mentally unstable ka, remember? I'm doing this for your own good. Sumama ka na sa akin ng maayos bago pa kita ipakaladkad sa mga pulis na ito. Isang mapait at tuyot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Angela. Lumapit siya ng isang hakbang kay Joaquin, sapat na para maamoy niya ang pamilyar na pabango nito na dati ay nagpapakatal sa kanyang tuhod. Ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng matinding pagkasuklam. Mentally unstable? Ang ulit ni Angela sa wikang Taglish. O baka naman natatakot ka lang na kapag nalaman ng mundo ang ginagawa mo sa loob ng mansyong yon, ay tuluyan ng gumuho ang iyong pekeng kaharian? Isang golden moment ang namayani nang marahang itinaas ni Angela ang kanyang kamay at ipinatong ito sa balikat ni Dr. Arturo. Isang tahimik na pasasalamat, isang hudyat na handa na siya niyang lumaban sa tabi ng kanyang tunay na ama. Ang init ng palad ni Angela sa kanyang braso ay nagbigay kay Arturo ng panibagong lakas. Tumingin si Angela sa mga pulis. Ang kanyang boses ay naging kasing linaw ng kristal. Mga sir, kung ang basehan niyo ay ang papel na hawak ng lalaking iyan, kailangan niyong malaman na ang pirma sa bawat dokumentong iyan ay nakuha sa pamamagitan ng pananakot. Ang pahayag ni Angela. Hindi ako baliw. Ako ay biktima ng domestic abuse. At ang taong nasa harap niyo ay ang aking abuser. Dr. Arturo, ihanda ang aking medical records. Ipakita natin sa kanila ang bawat pasa at sugat na iniwan ng pagmamahal ni Joaquin Galvez. Namuti ang mukha ni Joaquin. Ang kanyang plano na makuha si Angela nang tahimik ay nabigo. Ang mapanuring tingin ng mga pulis ay nagsimulang lumipat sa kanya. You're lying. Ang sigaw ni Joaquin, ang kanyang maskara ay tuluyan ng nagbitak. Doc, huwag kayong makialam dito. This is family matter. Hindi na siya bahagi ng pamilya mo, Joaquin. Ang madiing singit ni Arturo habang dahan-dahang inilalabas ang isang folder mula sa kanyang mesa. At hindi mo na rin siya pwedeng tawaging Amara. Dahil ang babaeng nasa harap mo ay si Angela De Leon. At sa batas ng Pilipinas, ang pagdukot at pagtatago ng pagkakakilala ng isang tao ay isang krimen na walang piyansa. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang tunog ng paghinga ni Joaquin ay naging mabilis at gulo, tila isang hayop na nasuklol sa sulok. Ang court order na hawak niya ay dahan-dahang nalukot sa kanyang pagkakahigpit. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ng pagbukas ng elevator ang narinig. Lumabas ang isang matandang babae na humihingal. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay dilat sa takot. Ito ay si Elena, ang babaeng nagpalaki kay Angela. Joaquin, ang mga papeles! Ang sigaw ni Elena, hindi napapansin ang presensya ng mga pulis. Nahanap na nila ang lumang record sa barangay. Alam na nila. Napatigil si Elena nang makita si Angela na nakatayo sa tabi ni Arturo. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa kanilang lahat. Ang lihim ng nakaraan ay hindi na lamang isang bulong. Ito ay isa ng ganap na pagsabog.
Sino ang unang babagsak sa gitna ng nagbabagang katotohanan? At hanggang saan ang kayang gawin ni Joaquin upang pigilan ang pagsilip ng liwanag sa kanyang madilim na sikreto? Ang hayop na nasusukol ay mas matapang kaysa sa leon, lalo na kung ang kanyang trono ay gawa lamang sa mga kasinungalingan at ang kanyang korona ay unti-unti nang natutunaw. Ang silid ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan matapos ang sigaw ni Elena. Si Joaquin, na kanina ay tila isang kagalang-galang na Ginoo, ay unti-unting nagbago ang anyo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, ang kanyang panga ay tumitigas, at ang bawat ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa galit. Tiningnan niya si Elena nang may pandidiri, isang tingin na tila ba ang babaeng nagpalaki kay Angela ay isang maruming insekto na dapat nang tapakan. Tumahimik ka, matandang hangal. Ang asik ni Joaquin sa wikang Taglish habang mabilis na lumapit kay Elena at hinawakan ito ng mahigpit sa braso. Ang tunog ng pagpisil ng kanyang mga daliri sa matanda ay tila isang babala ng kanyang naglalagablab na puot. Wala kang alam sa sinasabi mo. You're just a greedy old woman trying to extort money from me. Ngunit hindi nagpatinag si Arturo. Humakbang siya pasulong. Ang kanyang puting lab coat ay tila isang baluti ng katotohanan. Huli ka na, Joaquin. Ang barangay records sa pinagdalhan niyo kay Angela, 25 taon na, ang nakalilipas, ay nahanap na ng aking mga tauhan. Hindi lang DNA ang hawak ko. Meron din akong mga testigo na magpapatunay na ang pag-aampon niyo sa kanya ay isang formal na pagtatago ng krim. Isang golden moment ang namayani ng marahang humiwalay si Angela sa tabi ni Arturo. Lumapit siya kay Elena, ang babaeng itinuring niyang ina, ngunit naging anino ng kanyang dusa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang nanginginig na kamay ng matanda. Sa kabila ng lahat ng sakit, may isang bahagi ng puso ni Angela na nakaramdam ng awa, hindi para sa krimen nito, kundi para sa isang buhay na ginugol sa takot sa ilalim ng banta ni Joaquin. Nanay, sabihin mo ang totoo. Yang pabulong na pakiusap ni Angela. Huwag ka nang matakot sa kanya. Nandito na ang tunay kong ama. Hindi ka na niya masasaktan. Napahagulgol si Elena. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa puting tile ng ospital. Patawad, Angela. Patawad. Binayaran nila ako. Sila Joaquin. Ang pamilya nila ang nag-utos sa akin na itago ka. Sabi nila, kapag nalaman ni Arturo ang totoo, papatayin nila ako. Sa gitna ng revelasyong ito, biglang tumawa si Joaquin. Isang tawang nakatindig balahibo, tila isang baliw na nawalan na ng direksyon. Inilabas niya ang kanyang cellphone at mabilis na may pinindot. You think you've won, Arturo? You think identifying her changes my plan? Ang mabalasik na tanong ni Joaquin. This hospital, the land it stands on, it's already under my name. I bought your debts months ago. In 1 hour, I can order my men to shut down the electricity, to stop the oxygen in this building. Isang pirma ko lang, Arturo, at ang buong De Leon Medical Center ay magiging isang malaking sementeryo. Napatigil ang lahat. Ang banta ni Joaquin ay hindi lamang para kay Angela, kundi para sa libu-libong pasyenteng nasa loob ng ospital. Ang kanyang desperasyon ay naging isang uri ng terorismo. Ang mga pulis na naroon ay nag-alinlangan. Hindi sila basta-basta makakakilos laban sa isang lalaking may hawak sa leeg ng buhay ng marami. You won't do that, Joaquin, ang madiing sabi ni Arturo, bagaman may bahid ng kaba sa kanyang boses. You're not that insane. Subukan niyo ako. Ang hamon ni Joaquin. Habang dahan-dahang umaatras patungo sa elevator, hila-hila pa rin ang nanghihinang si Elena bilang kalasag. Angela, kung gusto mong mabuhay ang ama mo at ang mga pasyente rito, sumama ka sa akin. Ngayon din. One choice, Angela. One choice to save them all. Tumingin si Angela kay Arturo.
At pagkatapos ay sa mga hallway na puno ng mga taong walang malay sa panganib. Ang bigat ng kanyang tungkulin bilang isang De Leon ay muling bumalik sa kanyang balikat. Sa bawat segundo ng pag-vibrate ng phone ni Joaquin, tila isang bomba ang malapit ng sumabog. Sa huling sandali bago sumara ang pinto ng elevator, isang hindi inaasahang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa intercom ng ospital. Isang boses na hindi kay Joaquin, kundi isang boses na puno ng kapangyarihan at pagkakakilanlan. Ang bawat palasyong itinayo sa ibabaw ng luha ng mga inosente ay nakatadhana ring lamunin ng apoy ng katarungan. At ngayong gabi, ang apoy na yon ay nagsisimula na sa iyong sariling bakuran. Ang boses na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ospital sa pamamagitan ng intercom ay hindi boses ng isang biktima. Ito ay boses ni General Santos, ang matalik na kaibigan ni Arturo na kanina pa hinihintay ng lahat. Ang bawat salita nito ay tila isang hatol na nagpabagsak sa balikat ni Joaquin. Ang lahat ng ari-arian at account ng Galvez Group ay kasalukuyan ng nasa ilalim ng freeze order ng gobyerno dahil sa mga seryosong kaso ng human trafficking at illegal detention. Wala ka ng kapangyarihan, Joaquin. Napatigil ang elevator. Ang pinto nito ay bumukas muli. Ngunit sa halip na kalayaan, ang bumungad kay Joaquin ay ang mga tauhan ng NBI na kanina pa pala nakapaligid sa gusali. Ang mukha ni Joaquin ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng mga pader ng ospital. Ang kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa braso ni Elena ay dahan-dahang lumuwag, tila nawalan ng enerhiya ang kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumakad si Angela nang may dahan-dahan ngunit siguradong mga hakbang. Ang bawat tunog ng kanyang mga yabag sa sahig ay tila isang ritmo ng isang sayaw. Isang sayaw sa gitna ng apoy ng kanyang pagbangon. "You thought you were a god, Joaquin," ang madiing sabi ni Angela sa wikang Taglish habang tinitingnan ang lalaking dating nagpanginginig sa kanya sa takot. "But you're just a coward, hiding behind a checkbook. Now that the money is gone, what's left of you?" Isang golden moment ang namayani ng marahang inalalayan ni Angela si Elena palayo kay Joaquin. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ng matanda, hinawakan ni Angela ang mga pisngi nito at pinunasan ang mga luha. "Nanay, tapos na ang laro niyo," ang pabulong na sabi ni Angela. "Ngunit kahit sa huling pagkakataon, bibigyan kita ng pagkakataong gawin ang tama. Sabihin mo sa kanila ang lahat." Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa marangyang charity gala na inorganisa ni Doña Remedios, ang mga malalaking screen na dapat sana ay magpapakita ng kanilang kabutihang loob ay biglang nagbago. Ang video na kinuha ng nurse na akala ni Joaquin ay kakampi niya ay biglang ipinalabas sa harap ng daan-daang bisita. Doon, kitang-kita ang pananakot ni Joaquin kay Arturo at ang pag-amin ni Elena sa vubatcock. Ang mga baso ng champagne ay nagbagsakan sa sahig. Ang mga bulong ay naging malalakas na sigaw ng pagkadismaya. Ang kahihiyan o hiya na kinatatakutan ng mga Galvez ay tuluyan ng sumabog sa harap ng buong bansa. Nanlilisik ang mga mata ni Joaquin habang nakatingin sa monitor ng security sa hallway. Nakita niya ang pagguho ng kanyang reputasyon sa isang kisap mata. Ang kanyang obsesyon kay Angela ay naging lason na pumatay sa kanyang sariling karera. Hindi pa tapos ito. Ang sigaw ni Joaquin. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat." Mabilis na dinukot ni Joaquin ang isang maliit na bagay mula sa loob ng kanyang coat. Hindi isang baril, kundi isang remote control na konektado sa electrical panel ng ospital na kanina pa niya ipinatamper sa kanyang mga tauhan. Ang bawat ilaw sa hallway ay nagsimulang kumislap-kislap, tila isang babala ng paparating na kadiliman. "Angela, tumakbo ka!" Ang sigaw ni Arturo habang sinusubukang lapitan ng kanyang anak. Ngunit hindi natakot si Angela. Sa halip na tumakbo, nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa remote,
na hawak ni Joaquin. Alam niya na ang tanging paraan para matapos ang lahat ay harapin ang apoy na mismong si Joaquin ang nagmisa. Ang tension sa hallway ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Ang tunog ng mga kable ng kuryente na tila nagkakaroon ng short circuit sa loob ng mga pader ay naging kaisa ng mabilis na paghinga ng bawat taong naroon. Sa isang iglap, ang buong ospital ay binalot ng isang panandaliang kadiliman bago muling nagliwanag ang mga emergency light na kulay pula. Sa gitna ng pulang liwanag, nakita ni Angela si Joaquin na papalapit sa kanya. Ang mukha nito ay tila isang demonyong wala nang balak pang mabuhay. Kung hindi ka mapupunta sa akin, Angela de Leon, walang sino man ang makakakuha sa iyo. Ang dilim ay hindi laging kaaway. Kung minsan, ito ang naglalantad sa tunay na anyo ng mga taong nagtatago sa likod ng nagniningning na maskara. Sa ilalim ng mapulang liwanag ng emergency lights, ang mukha ni Joaquin ay nagmukhang isang imahe mula sa impyerno. Ang kanyang mga mata ay dilat, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang bawat hininga niya ay tila isang ungol ng isang nasugatang hayop. Habang hawak niya ang remote control, ang bawat kislap ng kuryente sa kisame ay nagdudulot ng isang tunog ng pagputok, isang marahas na pag-atake sa katahimikan ng gabi. "Huwag kang lalapit, Arturo," ang sigaw ni Joaquin sa wikang Taglish habang pilit na inaabot si Angela. Isang pindot ko lang at ang lahat ng oxygen pumps sa ICU ay hihinto. "Do you want to be a father or a murderer, Doc?" Napatigil si Arturo. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa ere. Ang bawat daliri ay nanginginig hindi sa takot para sa sarili, kundi para sa kaligtasan ng mga taong umaasa sa kanyang ospital. Ngunit sa gitna ng tensyong ito, isang golden moment ang namayani. Si Arturo, sa halip na umatras, ay dahan-dahang humakbang patungo sa gitna. Hinarang ang sariling katawan upang hindi maabot ni Joaquin si Angela. Ang kanyang puting lab coat ay tila naging isang pader ng proteksyon, ang pisikal na sagisag ng pagmamahal na ipinagkait kay Angela sa loob ng 25 taon. Kung kailangang mamatay ang lahat dito, para lang maligtas ang anak ko, Joaquin. "Handa akong maging unang biktima," ang madiing sabi ni Arturo. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na dasal. Ngunit bago pa man makapindot si Joaquin, isang mabilis na kilos ang nagpabago sa lahat. Si Elena, na kanina pa nakaluhod sa sahig at humihikbi, ay biglang sumigaw at sinunggulan ang binti ni Joaquin. Ang biglaang paghila ng matanda ay nagdulot ng pagkawala ng balanse ng lalaking nagniningit sa galit. Ang remote control ay lumipad mula sa kamay ni Joaquin at tumama sa matigas na sahig, dahilan upang matanggal ang baterya nito at mawalan ng bisa ang banta. "Takbo, Angela! Takbo!" Ang sigaw ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Sa isang iglap, ang mga tauhan ng NBIA at ni General Santos ay sumalakay. Ang tunog ng pakikipagbuno at ang pagbagsak ng katawan ni Joaquin sa malamig na tile ay umalingaw-ngaw sa hallway. Ang mga posas ay mabilis na kumalansing. Isang matamis na tunog ng katarungang matagal nang hinihintay. Habang pinadadapa si Joaquin, ang kanyang mga sigaw ng pagmumura ay dahan-dahang naging mahinang iyak ng pagkatalo. "Hindi niyo ako matatalo. Ako ang Galvez." Ang huling gulo ni Joaquin bago siya tuluyang kinaladkad palayo ng mga awtoridad. Ngunit sa bawat hakbang niya, tila ang kanyang pangalan ay nawawalan ng bigat. Nagiging isang abong tinatangay ng hangin. Dahan-dahang bumalik ang kuryente. Ang mga puting ilaw ng ospital ay muling nagliwanag, na tila isang hudyat ng pagtatapos ng mahabang gabi ng kasinungalingan. Napaupo si Angela sa sahig. Ang kanyang lakas ay tuluyan ng naubos. Ngunit bago pa man siya tuluyang manghina, naramdaman niya ang isang mainit at matibay na yakap. Ang bisig ni Arturo ay bumalot sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi naramdaman ni Angela ang pagnanais na kumawala.
Tapos na, Angela. Wala na ang halimaw. Ang pabulong na sabi ni Arturo habang hinahalikan ng noo ng kanyang anak. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na puno ng takot. Ito ay ang katahimikan ng isang paghihilom. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, dahan-dahang lumapit si Elena, ang kanyang muka ay puno ng hiya. May hawak siyang isang maliit at kupas na pitaka. May isa pa akong lihim, Angela. Arturo, ang paos na sabi ni Elena. Ang mga papeles na ibinigay ni Joaquin sa akin, may mga orihinal na dokumento roon na nagpapatunay na ang nanay ni Joaquin, si Doña Remedios, ang mismong nag-utos sa pagkidnap kay Angela para makuha ang lupa niyo noon. Narito ang lahat, ang bawat pirma, ang bawat transaksyon. Nanigas si Arturo. Ang katotohanan ay hindi lamang nagtapos kay Joaquin. Ito ay dumarating sa pinakaugat ng kasamaan. Ang pamilya Galvez ay hindi lamang mga oportunista. Sila ay mga mamamatay tao ng pangarap. Ang pinakamataas na pedestal ay ang pinakamasakit na pagbagsakan, lalo na kung ang bawat hakbang paakyat ay ginawa mo sa ibabaw ng mga buhay na iyong sinira. Sa loob ng marangyang bulwagan ng Manila Diamond Hotel, ang ingay ng tawanan at kalantog ng mga kubyertos ay biglang napalitan ng isang mabigat na bulungan. Si Doña Remedios, na noong simula ng gabi ay reyna ng kaganapan, ay nakatayo sa gitna ng entablado habang ang mga spotlight ay tila naging mga mapanghusgang mata. Ang mga malalaking screen sa likuran niya ay patuloy na nagpapakita ng ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa pagdukot kay Angela De Leon, 25 taon na ang nakalilipas. Ang mga dating kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Remedios ay dahan-dahang lumalayo sa kanya. Tila ba ang kanyang presensya ay naging isang nakakahawang sakit. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kapalaluan ay uwent-unting, naging isang maskara ng purong takot. Isang golden moment ang namayani nang ang kanyang nanginginig na kamay ay humawak sa kanyang kwintas na perlas na naging dahilan upang mapatid ang sinulid nito. Ang mga perlas ay isa-isang nalaglag sa sahig, nagkakalat sa bawat sulok, tulad ng kanyang reputasyon na hindi na kailanman mabubuo pang muli. This is a mistake! Fake news ang lahat ng iyan! Ang sigaw ni Remedios sa wikang Taglish habang pilit na inaayos ang kanyang sarili. I am a Galvez. I help this city. You can't do this to me. Ngunit ang pinto ng bulwagan ay bumukas at pumasok ang isang grupo ng mga investigador. Kasunod si Dr. Arturo at si Angela. Ang hitsura ni Angela nang ngayon ay malinis, maayos at may dalang dignidad ng isang tunay na De Leon ay naging huling pako sa kabaong ng kasinungalingan ng mga Galvez. Ang bawat hakbang ni Angela patungo sa entablado ay tila isang martilyo na dumudurog sa natitirang lakas ni Remedios. Ang pera ay pwedeng makabili ng katahimikan, Doña Remedios. Ngunit hindi nito kayang burahin ang marka ng apoy na iniwan niyo sa aking buhay. Ang malumanay ngunit madiing sabi ni Angela, You didn't just steal my identity. You stole 25 years of love from my father, and for that, there is no price high enough to pay. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis kay Remedios. Ang tunog ng metal na naglalak sa kanyang mga pulso ay naging kaisa ng mahinang pagsinghap ng mga taong nakasaksi. Ang bawat diamanting suot niya ay tila nawalan ng ningning sa harap ng katarungan. Habang kinaladkad siya palabas ng hotel, ang mga flash ng kamera na kanina ay nagbibigay pugay sa kanya ay naging mga saksi na lamang sa kanyang kahihiyan. Sa kabilang dako, sa loob ng selda ng presinto, si Joaquin ay nakaupo sa sahig, ang kanyang mamahaling coat ay punong-puno ng dumi, at ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatingin sa rehas. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay naglaho nang makuha ng gobyerno ang lahat ng kanyang ilegal na ari-arian. Ang kanyang tanging natira ay ang multo ng kanyang mga kasalanan at ang tinig ni Angela na paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya na ang pag-ibig ay hindi kailanman nakukuha
sa pamamagitan ng pananakit. Nang matapos ang gabi, naglakad si Angela at Arturo palabas ng hotel. Ang hangin ay sariwa. Tila ba ang bawat hininga nila ay mas magaan kaysa sa mga nakaraang taon. Tumingala si Angela sa langit kung saan ang mga bituin ay nagniningning nang walang anumang ulap na humaharang. "Doc, tatay," ang pabulong na sabi ni Angela, ang unang pagkakataon na ginamit niya ang salitang iyon na may buong puso. "Tapos na po ba talaga? Hindi na ba tayo kailangang matakot?" Hinawakan ni Arturo ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. "Ang karma ay may sariling orasan, anak. At ngayong gabi, ang oras na yon ay huminto na sa panig natin. Wala nang takot, Angela. Ang susunod na kabanata ay para lamang sa ating dalawa." Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang sasakyan ang huminto sa tapat nila. Bumaba ang isang abogado na may dalang isang itim na folder. "Dr. De Leon, Miss Angela, may huling-hiling si Elena bago siya tuluyang pumasok sa witness protection. May isang bagay pa siyang hindi nasasabi tungkol sa inyong ina. Ang alaala ng isang ina ay hindi kailanman nabubura ng panahon. Ito ay tila isang lihim na awit na nananatiling nakaukit sa puso. Naghihintay lamang ng tamang sandali upang muling pakinggan." Sa loob ng tahimik na sasakyan ni Arturo, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagkaluskos ng papel habang dahan-dahang binubuksan ng doktor ang itim na folder na ibinigay ng abogado. Sa labas, ang mga ilaw ng lungsod ay mabilis na lumalampas, tila mga bahagi ng nakaraan na unti-unti na nilang naiiwan. Hawak ni Angela ang laylayan ng kanyang damit. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa kaba at pananabik. Nang ilabas ni Arturo ang laman ng folder, isang lumang litrato ang unang bumagsak sa kanyang kandungan. Ito ay isang larawan ng isang babaeng may napakagandang ngiti. Suot ang isang puting bestido habang karga ang isang sanggol na may markang hugis apoy sa leeg. Ang babaeng yon ay si Maria, ang asawa ni Arturo at ang tunay na ina ni Angela. "Ito ang iyong ina, Angela," ang pabulong na sabi ni Arturo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. "Noong mawala ka, hindi lamang ang puso ko ang nadurog. Si Maria. Ginugol niya ang bawat gising na oras niya sa paghahanap sa iyo. Sa bawat batang makikita niya sa kalye, lagi niyang tinitingnan ang likod ng leeg ng mga ito, umaasang ikaw na yon." Isang golden moment ang namayani ng kuhanin ni Angela ang litrato. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ng babae sa larawan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang uri ng koneksyon na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan ni Joaquin o ng mga kasinungalingan ni Elena. Naamoy niya sa kanyang imahinasyon ang bango ng sampagita, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina, at naramdaman ang init ng isang yakap na 25 taon niyang ipinagkait sa sarili. Sa loob din ng folder ay may isang liham na isinulat ni Maria bago ito pumanaw dahil sa matinding pangungulila. Ang bawat salita sa Tagalog ay tila isang haplos mula sa kabilang buhay. "Aking Angela, kung sakaling mabasa mo ito, nais kong malaman mo na hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo. Ang bawat pintig ng puso ko ay isang tawag sa iyong pangalan. Huwag kang magalit sa tadhana dahil ang pag-ibig ay palaging makahahanap ng daan pauwi." Napaiyak si Angela. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng emosyon. Hindi ito iyak ng takot. Ito ay iyak ng pagpapalaya. Ang sugat na iniwan ni Joaquin at ng pamilya Galvez ay tila unti-unting naghihilom sa pamamagitan ng mga salita ng kanyang ina. "Tatay, hindi ko po alam na ganito pala nila ako kamahal," ang paos na sabi ni Angela sa wikang Taglish. "Akala ko noon, sadyang malupit lang ang mundo sa akin dahil wala akong halaga." "May halaga ka, Angela. Ikaw ang lahat sa amin," ang tugon ni Arturo habang inaalalayan ng kanyang anak.
Ipinag-utos ni Arturo sa driver na dumaan sa isang lumang bahay sa labas ng lungsod, ang ancestral house ng mga De Leon. Nang makarating sila, ang gate na matagal nang hindi nabubuksan ay dahan-dahang gumalaw, na tila tinatanggap ang pagbabalik ng tunay nitong may-ari. Ang amoy ng basang damo at ang huni ng mga kuliglig ay naging kaisa ng katahimikan ng gabi. Pumasok sila sa loob at doon sa gitna ng sala, nakita ni Angela ang isang malaking portrait ni Maria. Sa tabi nito ay isang maliit na sapatos ng bata, ang sapatos na naiwan ni Angela noong gabi ng pagdukot. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdadalamhati at kagalakan, napansin ni Arturo na may isang maliit na kahon sa ilalim ng portrait. Ito ay may nakasulat na, "Para kay Angela," sa kanyang pagbabalik. Ang kahon ay selyado at ang susi nito ay matatagpuan lamang sa loob ng pitaka na ibinigay ni Elena bago ito umalis. Ano ang huling regalong iniwan ni Maria para sa kanyang anak? At paano nito tuluyang babaguhin ang pananaw ni Angela sa kanyang kinabukasan? Ang bawat pilat sa ating katawan at kaluluwa ay hindi tanda ng ating pagkatalo, kundi mga ukit ng ating tagumpay laban sa mga bagyong sumubok na tayo ay tuluyang burahin. Dahan-dahang ipinasok ni Angela ang maliit na susi sa kandado ng kahoy na kahon na iniwan ng kanyang ina. Ang tunog ng pag-ikot ng mekanismo sa loob nito ay tila isang piping paanyaya na pasukin ang huling lihim ng kanyang pinagmulan. Nang bumukas ang takip, bumungad sa kanya ang amoy ng pinatuyong bulaklak ng sampagita at ang amoy ng lumang papel na hinaluan ng pagmamahal. Sa loob ng kahon ay nakita ni Angela ang isang kwewintas na may pendant na hugis puso at isang makapal na journal. Binuksan niya ang locket ng kwintas at doon ay nakita ang larawan nilang tatlo, si Arturo, si Maria, at ang sanggol na Angela. Isang golden moment ang namayani ng marahang haplusin ni Angela ang mukha ng kanyang mga magulang sa larawan, habang ang isang mainit na luha ay pumatak sa salamin ng locket, tila naghuhuga sa 25 taon ng pangungulila. Sabi ng mami mo noon, ang apoy na marka sa leeg mo ay hindi sumpa. Ang pabulong na sabi ni Arturo habang nakatayo sa likuran ni Angela. Sabi niya, iyan ay simbolo na kahit gaano kalamig ang mundo, may dala kang init na magbibigay ng pag-asa sa iba. Makalipas ang ilang buwan, ang bawat salitang iyon ay naging pundasyon ng isang bagong kabanata. Hindi pinili ni Angela na maging isang mayamang tagapagmana lamang na nagpapakasasa sa karangyaan. Sa halip, sa tulong ni Arturo, itinatag niya ang Apoy ng Pag-asa Foundation, isang kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng bauhan din at pang-aapi. Sa gitna ng isang maaliwalas na hapon sa hardin ng kanilang bagong center, nakatayo si Angela habang pinagmamasdan ng mga pasyenteng dahan-dahan nang bumabangon. Wala na ang puting hospital gown. Suot na niya ngayon ang isang simpleng barong-inspired na blusa na nagpapakita ng kanyang pagiging kagalang-galang at matatag. Isang batang babae, marahil ay nasa 25 anyos lamang, ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang mga kamay nito ay nanginginig at may mga pasapa sa kanyang braso na pilit itinatago ng mahabang manggas. Ang takot sa mga mata nito ay ang takot na pamilyar kay Angela. Ang takot ng isang ibong takot nang lumipad muli. Ma'am Angela, totoo po ba? Ang pabulong na tanong ng babae sa wikang Taglish. Totoo po bang dito ay hindi na ako mahahanap ng asawa ko? Sabi niya kasi, kahit sa dulo ng mundo, pag-aari niya ako. Dahan-dahang hinawakan ni Angela ang mga kamay ng babae. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, dinala niya ang kamay nito sa sarili niyang leeg. Hinayaang maramdaman ng babae ang marka ng apoy na dati ay itinuring niyang kahihiyan. Tumingin ka sa akin. Ang malumanay, ngunit madiing sabi ni Angela. Ako si Angela De Leon. At tulad mo, galing din ako sa madilim na kulungang yan. Pero tingnan mo ako ngayon. Humihinga,
nakatayo, at malaya. Dito, hindi ka na kailanman magiging pag-aari ng sinuman, kundi ng sarili mo. Ang tunog ng paghikbi ng babae ay naging kaisa ng awit ng mga ibon sa paligid. Ito ay hindi na hikbi ng takot, kundi hikbi ng isang taong nakahanap ng kanyang hininga. Sa kabilang dako, ang balita tungkol sa huling hatol kay Joaquin at Doña Remedios ay lumabas na sa telebisyon. Habang pinapanood ni Arturo ang balita, nakita niya ang pagbagsak ng huling bahagi ng imperyo ng mga Galvez. Ngunit para kay Angela, ang balitang yon ay hindi na mahalaga. Ang kanyang katarungan ay hindi natatagpuan sa loob ng selda ni Joaquin, kundi sa bawat babaeng natutulungan niyang makabangon. Gayunpaman, habang naglalakad si Angela pabalik sa kanyang opisina, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit sa guardhouse at nag-iwan ng isang puting rosas. May kasama itong card na walang pangalan. Tila isang anino mula sa nakaraan o marahil ay isang bagong misteryong magbubukas ng pinto sa kanyang kinabukasan. Ang dagat ay hindi lamang malawak na anyo ng tubig. Ito ay isang higanting lunas na humuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan at nagpapahintulot sa bawat alon na dalhin ang ating mga pait patungo sa kawalan. Nakatayo si Angela sa dalampasigan ng Batangas kung saan ang kulay kahel na araw ay dahan-dahang humahalik sa guhit ng tagpuan ng langit at dagat. Ang hangin ay may dalang alat at lamig. Tila babawat ihip nito ay haplos ng isang inang nagpapatahan sa kanyang anak. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang puting rosas na natanggap niya noong isang araw. Isang simbolo ng bagong simula na hindi na kailangang lagyan pa ng pangalan. Sa tabi niya, dahan-dahang lumapit si Arturo. Hindi siya nagsalita. Sa kanilang pagtanda at sa dami ng kanilang pinagdaanan, ang katahimikan ay naging sapat na wika upang ipahayag ang kanilang pagmamahalan. Isang golden moment ang namayani nang marahang ipinatong ni Arturo ang kanyang kamay sa balikat ni Angela at sabay nilang pinanood ang huling sinag ng araw na naglalaho sa abot-tanaw. Inilabas ni Angela mula sa kanyang bulsa ang gintong singsing na ibinigay ni Joaquin. Isang singsing na sa loob ng maraming taon ay naging simbolo ng kanyang pagkabilanggo. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Ang makinang nabato nito ay hindi na nagdadala ng kahit anong kislap ng saya, kundi ang madidilim na anino ng bawat gabing siya ay umiyak sa ilalim ng kumot. Ipinapatawad ko na ang lahat ng sakit. Ang pabulong na sabi ni Angela sa wikang Taglish habang ang kanyang boses ay naging matatag sa gitna ng ugong ng mga alon. Hindi dahil karapat-dapat sila sa patawad, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. I'm letting go of Amara and I'm fully embracing Angela. Sa isang malakas na kumpas ng kanyang kamay, inihagis ni Angela ang singsing patungo sa gitna ng karagatan. Nakita niya ang isang mabilis na kislap nito bago ito tuluyang nilamon ng malalalim na tubig. Ang tunog ng pagtama nito sa ibabaw ng dagat ay tila isang tuldok sa isang napakahabang pangungusap ng pagdurusa. Wala nang bigat sa kanyang dibdib, wala nang tanikala sa kanyang kaluluwa. Huminga siya ng malalim. Isang hiningang malaya mula sa amoy ng takot. Tumingin siya kay Arturo at ngumiti. Isang ngiting hindi lamang para sa kanyang ama, kundi para sa kanyang sarili. Ang bawat sugat na iniwan ng kahapon ay naging bahagi na lamang ng kanyang kasaysayan, hindi na ng kanyang kasalukuyan. Tatay, tara na po, ang paanyaya ni Angela. Marami pa tayong gagawin sa center bukas. Marami pang babae ang naghihintay na makahanap din ng kanilang sariling dalampasigan. Tumango si Arturo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Habang naglalakad sila palayo sa dalampasigan, ang kanilang mga yapag sa basang buhangin ay dahan-dahang binubura ng bawat alon na dumarating. Tila ba ang tadhana mismo ang nagsasabing ang lahat ng dinaanan nila ay isa na lamang lumang kwento na hindi na muling babasahin.
Sa kanyang isip, muling narinig ni Angela ang awit ng kanyang ina. Ngunit sa pagkakataong ito, ang melodiya ay hindi na ulat ng pangungulila, kundi isang masayang awit ng tagumpay. Sa wakas, ang huling pabulong na sabi ni Angela, bago tuluyang sumakay sa sasakyan, nahanap ko na ang aking tunay na tahanan. Ang bawat umaga ay isang paalala na ang liwanag ay hindi kailanman sumusuko sa dilim. At ang pinakamagandang bahagi ng pagbangon ay ang pagkakataong isulat ang isang kwento kung saan ikaw na ang bida at hindi na ang biktima. 1 taon na ang lumipas mula nang tuluyang gumuho ang kaharian ng mga kasinungalingan ni na Joaquin at Doña Remedios. Sa loob ng ancestral house ng mga De Leon, ang bawat sulok na dati ay puno ng alikabok at kalungkutan ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng sinag ng araw. Ang amoy ng sariwang nilagang kape at ang bango ng mga namumukadkad na sampagita sa hardin ay naging kaisa ng masiglang tawanan ng mga batang pansamantalang nananatili sa center na itinatag ni Angela. Tahimik na tumayo si Angela sa harap ng larawan ng kanyang ina na si Maria. Nakapulupot pa rin sa kanyang leeg ang kwintas na hugis puso, ang natatanging alaalang iniwan ng kanyang ina at naging gabay sa kanyang pagbabalik. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kwintas habang nilalasap ang katahimikan ng sandaling iyon. Naroon pa rin ang bakas ng paso sa kanyang balat, ngunit iba na ang kahulugan nito ngayon. Hindi na yun paalala ng pagdurusa o pagkawala. Sa halip, naging simbolo ito ng kanyang katatagan at muling pagbangon. Isang marka na nagpapatunay na nalampasan niya ang pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay at nagpatuloy ng may lakas ng loob. Tulad ng bakal na pinatibay ng apoy, lumabas si Angela na mas matatag, mas matapang, at mas handang harapin ang anumang hamon na darating. Dahan-dahang lumapit si Arturo, bitbit ang isang tray ng prutas. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na kasing bilis ng dati, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kislap na tila ba nabawi na rin niya ang 25 taon ng nawalang panahon. Angela, anak, hinihintay ka na ng mga kababaihan sa bulwagan, ang malumanay na paalala ni Arturo. Gusto nilang marinig ang huling bahagi ng iyong mensye para sa pagdiriwang ng anibersaryo ng foundation. Ngumiti si Angela at humawak sa braso ng kanyang ama. Sandali na lang po, tatay. Tinitingnan ko lang po si Mami. Pakiramdam ko kasi, nakangiti rin siya sa atin ngayon. Bago lumabas, sulyap na tiningnan ni Angela ang isang maliit na balita sa dyaryo sa ibabaw ng mesa. Ang pamilya Galvez ay tuluyan ng nalubog sa limot. Si Joaquin ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo at ang lahat ng kanilang ari-arian ay naging pondo na ngayon para sa mga biktima ng Bauhan Jadin. Wala nang galit sa puso ni Angela nang basahin niya ang pangalan ni Joaquin. Ang galit ay napalitan na ng isang malalim na katahimikan, isang uri ng kapatawaran na hindi nangangahulugang kinalimutan ng mali, kundi isang pagpili na huwag nang hayaang lasunin ng nakaraan ang kanyang bukas. Sa harap ng maraming babaeng dati ay nakayuko sa takot. Tumayo si Angela nang may buong pagtitiwala. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, hindi bilang isang tagapag-utos, kundi bilang isang kapatid. Ang bawat isa sa atin ay may utang na loob sa ating sarili. Ang kanyang pahayag sa wikang Taglish. Utang natin sa ating sarili na maging malaya. Utang natin sa ating sarili na mahalin ang ating sarili bago ang iba. Ang paghilom ay hindi mabilis, ngunit hanggat may pag-asa, may bukas. Isang malakas na palakpakan ang sumunod sa kanyang mga salita. Ang tunog ng paghampas ng mga palad ay tila isang bagong awit ng tagumpay na pumalit sa mga hikbi ng kahapon. Mula sa malayo, nakita ni Angela si Elena na nakatayo sa likuran. Nakangiti ng may pagpapakumbaba bago ito tuluyang umalis para simulan ang sarili nitong bagong buhay sa probinsya.
Walang salitang binigkas, ngunit sapat na ang isang tango upang sabihing ang lahat ay ayos na. Nang lumubog ang araw sa hapong yon, muling naglakad ang mag-ama sa hardin. Ang bawat hakbang nila sa damuhan ay puno ng kapayapaan. Ang liwanag ng buwan ay nagsimulang sumilip, tila isang mapagpalang kamay na nagbabasbas sa kanilang tahanan. Nahanap mo na ba ang hinahanap mo, Angela? Ang tanong ni Arturo habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Tumingala si Angela sa langit at huminga ng malalim. Ang hangin ay malinis, walang bahid ng amoy ng luma at marahas na nakaraan. Opo, tatay. Nahanap ko na ang kapayapaan sa gitna ng bagyo. At higit sa lahat, nahanap ko na ang aking sarili. Ang huling tanawin sa kanilang tahanan ay ang dalawang aninong magkahawak kamay sa ilalim ng puno ng nara, habang ang awit ng gabi ay nagsisilbing oyayi para sa isang pusong sa wakas ay nakauwi na sa tunay nitong kanlungan.